Nagdahil sa tumor sa utak, nanganganib ang paningin ng isang padre de pamilya mula Camarines Sur na ang tanging solusyon na lamang sa kanyang sakit, agarang operasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Sinong mag-aakalang problema na pala sa utak ang nararamdamang pagkahilo, pagsusuka, at pagdurugo ng ilong? Yan ang pinagdadaanan ni Joseph Santa Ana, 27 anyos. Una niyang naramdaman ang mga sintomas na yan noong 2022. Inakala niyang normal na eyesight problem lang dahil dati siyang BPO employee. At dahil hirap sa pinansyal, 2024 pa siya nakapagpakonsulta sa doktor. Nakita ng ophthalmologist ko na hindi buo na yung vision, which is yung gilid niya, nawawalan na ng paningin. So, nag-undergo kami ng MRI with brain contrast. Tapos yun, nakita na may bukol niya ako sa may pituitary. Actually, one-fourth na lang yung nakikita ng both eyes ko. Noong nakaraang Nobyembre, 3.5 cm o kasing laki ng ubas ang tumor sa utak ni Joseph. Pero ngayon, ramdam niya raw na bumibilis pa ang paglaki nito dahil sa lumalalang mga sintomas. Nahihirapan na akong magmotor kasi rider din po ako eh. Hindi ko na kayang magtrabaho. Yung paningin ko, madali ako masilaw sa mga maliliwanag na lugar. Tapos parang ang dilim-dilim lagi ng paningin ko. Tapos yung ulo ko madalas sumakit tuwing morning. Tapos nahihirapan din ako matulog. Ang tawag sa sakit ni Joseph ay pituitary macroadenoma. Ayon sa isang general surgeon, hindi pa tukoy kung ano ang pinagmula ng sakit na ito. Ito ay isang tumor na tumutubo sa loob ng pituitary gland. Yung pituitary gland natin, parte ito ng utak. Pero wala siyang, ang kinokontrol niya, karamihan, mga hormones natin. Habang lumalaki, naiipit niya yung mga optic nerves. Ibig sabihin, dahil naiipit yung optic nerve, nawawalan ng paningin yung one half, no? Ayon kay Doc, mataas ang tsansang bumalik sa normal si Joseph kapag naoperahan kaagad. Karamihan ng mga pasyente after several months, no, nakakabalik sila in almost normal na mga activities nila before, kahit na bago sila magkasakit. Nag-i-improve significantly yung paningin nila, no, kasi nawawala yung tumor, nawawala yung compression. Kasalukuyang nasa Bicol Medical Center si Joseph at nakatakda siyang operahan ngayong Mayo. Pero problema pa niya ang ipambabayad dahil pinaghahanda siya ng 200,000 piso. Mga manonood ko, nananawagan po ako ng konting tulong para sa aking paggaling ko. Kasama ko pa ang aking mag-ina kasi bata pa yung anak ko. So, papasok pa lang siya ng kinder. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.